bukog. Today is Tuesday. So kahapon walang nangyari kahapon sa Monday dahil yung load na karga ay mga gulong sa Huwebes pa darating. So ngayon ay Martes. So nandito ako nakapark somewhere sa airport ng Medicine Hat. Then yung customer nandun lang sa unahan ng customer. Kanina galing na ako dun sa Dynamic. Naalala niyo yung chain, di ba, na pull out ang chain dito, di ba? So U-bolt lang nilagay nila. So dalawa yun nalaglag. Isang set ng chain ko nalaglag. So ngayon pumunta ako dahil wala naman akong ginagawa. Wala akong ginagawa for the day. Tumawag ako sa opisina, late na. So pumunta ako doon, nandyan lang, Dynamic. So unahan, wala pang 1 kilometer. Yan ang airplane, no? Airport dito sa Medicine Hat. So ngayon, naka-schedule siya bukas para kabitan uli ng chain, pero hindi na siya tawag dito, hindi na siya U-bolt. Sabi nila bakit daw U-bolt yung nilagay. Sabi ko hindi ko alam, yun ang laging nilalagay sa aming likod ng trailer. Hindi siya chain hanger. Hindi siya chain hanger nilagay. Ang chain hanger sana maganda dito. Nandyan ang bumper, mud flap. But mayroon kasi mud flap ng Peterbilt, so dito nila nilagay yung chain hanger na U-bolt. So naputol yun, no? Sa tension niya, sa stress, kasi mabigat yung chain. 3 set dito, 3 set doon, 6 na chain yung dala ko sana. Bukod pa yung chain na nandoon sa bahay. Then ngayon, tinitingnan na dito, hindi rin siya pwede dahil meron kaming nilagay. Then doon sa kabila, hindi rin siya pwede dahil meron siyang EPU. Yep. So meron siyang EPU tatamaan dito sa somewhere here. Pero hindi pwede. Ang balak nila dito, kasi ito solid bakal. Ito yung catch ng RGN. Dito dadaan yung roller ng RGN. So dito sila mag-weld. I don't know kung paano ang nung technician o yung welder, kung ano yung gagawin niya, pero meron na siyang idea. Lalagyan siguro dito bakal dyan, lalagyan dito para hindi lang makubiran tong ilaw ko sa likod, para pag nagbabdel ako meron pa rin akong ilaw, kasi ang balak nila dito, kaso lang matatakpan yung aking mga ilaw. So pag nagbababdel wala akong ilaw sa likod. Tapos dito, so ngayon dito ako nakaparada sa isang co-op para malapit na lang ako bukas dun sa Then yung aking gulong, Huwebes pa darating. So stay ako bukas for the whole day. Wednesday bukas. Then bukas pa nila gagawin. And then for the whole day, at least meron akong ginagawa today habang naghihintay. May ginagawa sa truck. Pinapagawa ko yung aking mga kailangan gawin. Nagre-request ako gawin ito. Di ba? Yun lang ang kagandahan ni Q-Line. Kasi lahat ng mga request mo, example, may mga request ka na ipapagawa sa truck, wala silang kemi na, okay, maghahanap agad yung maghahanap yung aming sa shop na kung saan pwedeng magpagawa. Yun lang nagustuhan ko sa truck. Wala kang problema sa truck. As in, lahat ng truck mo, ayos yan lahat pag gusto mong ipagawa. Kahapon, nagpa-washing ako. Nung isang araw, ano pa yung pinagawa ko nung isang araw? Yung ilaw sa truck, sa trailer, pinagawa ko rin. Ginawa nila. Sa TA, wala silang problema guys. Yun lang gusto ko sa kanila. Walang daming kuskus balungos na dito na lang sa shop, bla bla bla. So ngayon, dahil wala man akong ginagawa, magpapalit ako ng mga stickers dyan sa ito.
Sira ng stickers nito. Yung aking camera dito. Yung camera dito. Ito yung company na kung saan magpapagawa ako ng chain hanger sa likod. Medyo malaki-laki babayaran ni Q-Line ito. Nandito na ako kahapon eh. I'm just going to pull some stuff out, bring some stuff in. Most likely you're going to be on that side of the shop anyway for the welders. Yeah. So if you just want to pull up in front of B12, they should have a spot for you. Okay. Dito ako sa loob ng shop nila. Pero hindi ako pwede doon, hang out doon sa while nag-weld sila dahil tawag doon. Where's the front? Here? The front? Who are you, sir? I have my truck there. Okay, yeah, you want the driver's lounge? Yeah. Yeah, okay. So dahil wala pa akong coffee guys, coffee naman ako ng Keurig. Water. Yeah. Yeah, this one is... Okay guys, mana ang truck. Tapos na yung truck. Bilis naman. Pero hindi ko nakita kung anong ginawa nila, kung paano. But binayaran ni Q. Let me see the look, kung anong gitsura ng aking hanger chain hanger. Oh, so ganitong ginawa nila. Oh, this one will hold like 3 chains. We're hoping. This one will hold like 3 sets of chains, do you think? Should. Yeah, because the last time I got the 3 bundles. Yeah. One pulled out from the US highway. Oh, sweet. Yeah, and I don't know what happened at the back because unloaded. Yeah. Then the second one here in Canada. Yep. This one can hold like three sets. Huh? Yeah, you should be fine now. Okay. This is a real ductile material, Uh-huh. so it's if anything, it'll bend before it breaks. Okay. Because this material and this material are meant to weld together. But the first one is not very good, right? The U-bolt. U-bolts is not a really good idea to put weld on those. Yeah, but all of our trucks is U-bolt at the back. Is that right? Yeah, but you know,
Yeah, any kind of vibration or like Yeah, you know, yeah. those chains. That, bounce that's like what that. I'm thinking. Yeah. Maybe the vibration or the with the truck like. Yes. Yeah, that's good. Yeah, Thank you go so- hang them on there. And Thanks you should much. be able- like 3 singles, you should be fine. On All right, the yeah. inside. Yeah. Thanks much. Thank Okay. you. Done. Ay, ay, ay. Let's go out. Okay guys, ito na yung chain hanger. Pinalitan ng bago. So that's good I think, right? Hindi na siya yung U-bolt. Sana mag-hold to ng matigas-tigas. Yeah. Gasto sila men. Alam niyo minsan pag natatambay yung driver, paghahanap ng pagkakagastusan eh. So tama lang yung pagkatigil ko dito dahil nga naubos ang dalawa, di ba? Naputol yung isa sa Amerika, din yung isa naputol dito na sa Canada. Saan ko pa siya nakita ba't naputol? Yeah, basta naputol. Yung mga chain ko, nawalan ako ng chain na 3 set ng single doon sa Amerika nung nagkarga ako ng blue na bakukang. Yung blue, naalala nyo yung blue na bakukang? So nahulog yun. Naputol yung hanger. So hindi ko alam kung paano or kung ano ang nangyari doon sa sumunod sa akin. Baka napagka niya kasi bundle yun, malaki yun. Pag na-run over ng kotse yun, talagang wasak yung ilalim. So hindi ko alam, nalaman ko na lang na wala na. Paano ko malalaman, diba? Kasi nasa likod. Then yung second, saan ko pa siya nakita na putol na? Basta naputol ulit, kaya nandun sa likod ng trailer yung aking chain. So sana itong nilagay nila, mag-hold siya ng aking chain 3 sets ng bundle, sana. Yung iba kasi maganda yung pagkagawa ng iba dahil mismo doon sa mud fluff nila nandoon yung chain hanger, maganda yun. Itong sa amin hindi, dahil yung mud fluff namin talagang mud fluff lang siya, wala siyang sulit na bakal na pwedeng ilagay doon mga chain, which is kailangan ko ng chain, mga chewy, kasi hindi ko alam. Magandang panahon today sa Alberta, magandang panahon, napaka clear and sky, walang snow, but hindi ko alam. Minsan basta ka na napapadala sa British Columbia, padala ka sa Washington, wala kang chain. Ngayon ang problema ko na naman ngayon yung chain, kasi 3 sets na lang yung nandoon na single. Yun ang problema ko ng chain, kasi hindi ko naikarga yung nasa box. So maghahanap ako ng Q-line dito, kung on the way siya ng papark ulit ako dito sa Flying J, kung on the way siya ng papuntang Saskatoon, kukunin ko yung chain niya. Kukuha na lang siya ng chain doon, kasi just in case lang na padala ako ng Washington, kasi kailangan doon 7 na sets ng chain, 4 dito sa drive, then 2 sa likod sa trailer, and then I don't know ano yung isa spare. Yeah. So kumasto sila ngayon sa paggawa. I don't know magkano, mura lang siguro kasi welding frame, okay lang yun. So babalik ako ng Flying J kasi today is Wednesday, hindi pa darating yung aking tires ngayon. So 3 days ko na ngayon naghihintay dito. Bukas pa daw, Webes pa daw darating yung tires ko. Well, patigasan ng ulo. Alam niyo guys, nakabalagbag ako dito sa loob ng isang mall. Gabi na, alas 7 ng gabi, pero kailangan kong bumili ng pagkain. Papay. Yeah, dyan yung truck ko. Gabi na eh. Kailangan ko lang kumain eh.
nagtataka ako, bakit nagpapalit dito sila? Hi, can you give me 8-piece chicken? Yeah, you want meal or just a chicken, please? The bundle? You want sides as well? Yeah. Yeah. And chicken spicy or regular? Can you make it half? Yeah, half and half. Yeah. And What is the side? sides are fries, onion rings, gravy, mashed potatoes. Oh, that's the side? Yeah, Give me the that's- side fries. That's including with the gravy? No. If you want like a fries and gravy, then you can take like 10-piece chicken. It's on the wall. Oh, yeah, it's gonna yeah. be same price with Oh, yeah, 8 sure. piece. 10-piece. Yeah. With the gravy, right? Yeah. And with the fries. Gravy. Yeah. And include one Coke, please. Sure. It's fries and gravy. You Yeah. want bottle of Coke? Yeah. Yeah. Small or large? That one. A small one. Yeah. Where's the large one? It's Oh, no. This one. Okay. I will just eat by myself. It's 10-piece chicken, half and half, 5 spicy, 5 regular, with fries, gravy, 5 biscuit, and Oh, that's- small bottle of Yeah. Coke. How And much? for here to go, please. go. To go, please. And how long spicy chicken, please? 1 minute. Just Bring it on. yeah, 45.27. Can I top? Yeah, sure. Kasi mas mahal kung mag-order ka sa Uber. Kasi, You want chicken? oh yeah, please. This one. Yeah. Mahal kung Uber kasi pagbadya pa natin. Thank you. So, meron siyang spicy. Ang dami niya na eh. 12. 10 piece. Gusto ko lang itong chicken. Malalaki yung manok nila dito eh. Dami niya. Oh man. Dami nito. $40. $40. Wala akong service kaya. Wala akong service. Mas mahal mag-order through Uber Foods. Babayad ka pa, bibigay ka pang tip. Ay.
nangyari mga choy dito sa Medicine Hat, nag-camping ako dito ng 3 days. Yeah, 3 days man. Paugatay sa dispatch. 3 days. So anyway, yan ko yan. Bumili ako ng wow, daming fries. Popeye biscuit. Sarap. Yeah, the best. Daming manok. What is mold on top? Mold on top? Ah, mild. So mild on top, manok ko eh. Masarap yung manok nila ng Louisiana. I mean, ang Popeye. Gusto kong manok nila eh. Lalo pag mainit pa. Yeah. Isa sa gusto ko dito yung ano nila, yung sauce. Yun. Diinggit ko kayo, no? Kaya ko lang nito 4 straight. Ang binili ko ay 10.
Ito yung last. Ito yung spicy. That's it. Hindi ko na kaya pang 5. So bale, nag-camping ako dito ng 4 days. Dumating ako to Sunday night, di ba? Then Monday wala nangyari. Tuesday, kahapon, Wednesday, today, tonight wala. So bukas, hopefully bukas natuloy ang aking gulong. Yeah, so hopefully nandun yung aking gulong tomorrow para makalis na ako ng Millicent Hat. Wala, ginawa ko lang every day. Tulog sa likod, pahinga, then nood ng TV. Ang kagandahan nga lang, hindi ka maboboring dahil meron kang TV, may unlimited wifi ka. Pero kung wala kang magagawa, talaga nakakaboring. So mindset lang. Mindset. At sinusuway mo sila, kailangan may mga consequence. Hintay ka. Hinintay mo ayaw mong umupat ng fare. Hintay ka. Okay lang yun. Para at least alam nila na the next time magagawin ulit nila. Well, sabihin nila ayaw magpalit ng trailer niya. Pero you know what, dispatcher is always right. Ganun lagi sila. Sila lagi yung tama. Kahit yung mga nagmamayari ng mga truck, no, nagre-rely lang din yan sa dispatcher. Yeah. Kahit sarili mo yung truck, nagre-rely ka rin sa dispatcher mo. Pag once pinak-off mo yung dispatcher mo, mag-iinitan ka talaga, di ba? Hindi porket sarili mong truck, hindi mo siya kagaya sa Amerika na ikaw yung nakikipag-deal sa mga broker, ikaw yung nakikipag-usap kung magkano bayaran. Dito, sarili mong truck, ipapasok mo sa kumpanya, under ka pa rin ng dispatcher. Dispatcher pa rin yung mag-decide kung ano yung bibigay na load para sa'yo. Ganun lang din siya. Company or owner operator, dadaan talaga sa dispatcher. Hindi ka makapag-decide ng sarili mong biyahe. Unlike sa US, broker to driver yung arigluhan ng dalawa. Dito dispatcher. So kailang ayoko naman siyang ayokong bigyan ng stress yung aking sarili dahil sa ganyan. Kung mawalan ako ng pera lang yan, man. Pera lang yan. Mawalan ka ng $900 for 3 araw, pera lang yan. It's okay. Kikitain mo yung pera. Pero yung prinsipyo mo, kailangan intact. Mayong gabi, pagkampi mo to na. I'll see you guys on my next video. Good night.